Ay, magandang gabi mga bossing. Ha? Kaintereso ako rito kay Topacio. Oo. Ha? Sobrang galing nito si Topacio. Oo. Balita ko wala naman yata ako na. Balita ko na panalong kaso nito. Sabi nga nila Secretary Ronald Llamas eh. Ha? Pakinggan natin siya tungkol dito sa yung 18 raw sila, Marines na nagtuturo kung kani-kanino na magdala sila ng pera. Pinatawag ko ng NBI. Eto na ngayon si Topacio, galit. Attorney Topacio? Yes, oo. Kasi alam nyo, ito ang kinakataka ko eh. Nagulat ako. Kasi kami naman nag-cooperate. Diba sabi ko, out of respect to the institution, may sabina, pumunta kami. Ang gusto po nilang gawin, ibukod ng isa-isa sa kanya-kanyang mga kwarto ang bawat isang subject ng sabina at tanungin. Hindi po pwede yun. Now we are trying to get statements na maaring Oh, sabihin mo sa NBI na hindi pwede. Ba't kung saan ka nagdadaldal? Abogado ba talaga to? Bakit hindi pwede? Tuloy. Mandatory, maaari kasi I insist, wala kaming tinatago. That papasok na yung right to remain silent dyan. Kasi, with respect to the Marines, ayoko naman pangunahan si Atty. Baligot. Pero yung sinasabi nila, with all due respect to our NBI friends, na hindi daw custodial interrogation yon, titignan daw nila yung credibility. Kung sabihin nila hindi credible, is that not a crime of perjury? Natural, titignan yung kredibilidad, Topacio. Ang tinuturo niyang mga Marines na yan, ang sinasabi mo, mga honorable. Laila de Lima, presidente. Sino pa to? Na nagdala sila ng pera. Puro honorable yung tinuturo niyan eh. Siyempre, tatanungin niya kung ano kredibilidad niyan. Ikaw naman, Topacio ka. Ngayon, yung mga tinuro nila, pati si Trillanes yata tinuro, sinampahan na ng kaso kayo yan eh. Ang problema, Topacio, bakit ngayon lang lumitaw yung 18 na yan? Saan ba nang galing yan? Sino ba ang niyan? Naghikayat yan para lumitaw na sabihin nila na sila'y nagdala ng pera kay De Lima, kay Trillanes, kay lahat, diba? Siyempre tatanungin yan, billion. Ikaw naman, Topacio, para kang bakit si Digong? Nung tinuro siya nung mga mismong tauhan niya, hanggang sa Senado umabot, sinasabi na si Digong, siya ang head ng Davao Mafia, ng DDS, siya pinatawag ba si Digong? Hindi, di ba? Sino tinignan ng kredibilidad? Si Las Cañas at saka si Mutabato. Sila ang piniga sa Senado ng Blue Ribbon Committee ni Dick Gordon. Kung talagang yung dapat silang paniwalaan. Di ba, Topacio? Ikaw na naman. Nako. Tuloy mo. Sasabihin nila. Di ba? Kaya very suspicious po ito and very alarming itong ginagawa nila. Ganon din yung ginagawa niya 18 na yan. Na Marines na sinasabi mo, very suspicious din at very alarming. Dahil pag credible yan, talaga magkakagulo. Kaya dapat patunayan yan. Ang gusto mangyari dito, Topacio, yung tinuturo, yun ang ipatawag at hindi muna titignan muna yung kredibilidad niyang mga tao mo na nagtuturo sa mga honorables. Ikaw talaga. Ewan ko, boss. Ganito talaga pag nagdikit ka kay Digong, ito labas mo. Salta. Na isasabi na nila, i-interviewin nila isa-isa. Alam naman nila, isa lang ang abogado ng 18. Dapat lang siyempre isa-isang i-interviewin yan. Alam naman sabay-sabay interview niya 18. Titignan nga yung kredibilidad eh. Naman to, Topacio. Sabi ko nga sa kanila, ano bang partisipasyon ng aking kliyente? He was not mentioned in the subpoena.
Hindi naman siya inireklamo. Sabi ko, kung talagang gusto nyo mag-imbestiga, bakit hindi nyo ipatawag? Yung itinuturo, ba't yung nagtuturo ang ipinatatawag nyo? At i-interview nyo isa-isa para bang sila Cashed it? Hindi nga muna pwede yung sinasabi mo. Kailangan, gusto mo ng katotohanan eh. Dapat credible talaga yung mga nagtuturo na yan. Nagsasabi sila kung anong klaseng ano yan. Kasi, very suspicious yan eh. Bakit ngayon lang lumitaw yan 18 na yan? Lumitaw yung sino yan, yung dinala sa Senado nito si Marcoleta. Na nawawala ngayon. Marines din yata yun. Nawawala ngayon. Dapat noon pa sinabay na lahat yan dun eh. Di ba? Wala. Wala talaga. Nanggugulo lang to mga boss, itong mga to. po tama ito? This is a form of harassment, intimidation, and it intends Form of harassment, intimidation. Honorable nga yung tinuturo niya mga yan. Kailangan mapatunayan mo na talagang credible yan. Kagaya nga nung ginawa ni itong si Las Cañas at kay Mutabato. Na tinuturo nila si Digong na siya ang ng Davao Death Squad. Ay naku, Topacio. Lahat to mga pre. to send a chilling effect to those na gustong magtestigo pa na kapag kayo nagtestigo, itong gagawin sa inyo, interviewin kayo. Siyempre lahat ng titistigo, interviewin muna kung ano. Ano gusto mo? Topacio, paniwalaan yung testigo? Anong klase ito mga ito? No? Wala na. Pag ganyan ka, Topacio, wala na kuko sa abogado. Ito lang. Si Digong. Pakatawag kayo, investigahan kayo na para bagang kayo na yung kriminal. Ang assertion ko kanina, ang sinasabi ko sa kanila, Ito, si ano? Nakakalimutan ko pangalan nito eh. of course, no, sinasabi nga namin yung NBI ay isang respetadong institusyon at kami nananalig sa NBI. Pero ang tanong ko, kung ini-establish lang yung identity ng mga tao, de-establish nila kasi kung tatanungin nila yung mga tao, sabi nila kasi hindi, may karapatan kaming imbestigahan yung iba pang labas doon sa deputization. And sabi ko nga, inline crime to eh. Wala namang kaso itong mga taong to. Now, Mike Defensor. Eto rin eh, ba't biglang lumitaw to, no? Nanggugulo rin to, no? Pinipilit niya ang inaano niya, tinuturo niya si Bongbong ang talagang may kasalanan lahat itong flood control. Yung mga inaano nila. Nako. Asan na ba yung judiciary? Wala ba kayo magawa sa mga to? No, nanggugulo sila. if you insist that there is a crime, dapat imbestigahan yung tinuturo nila sa affidavit dahil yun yung krimen. Di ba dalawa yung Ganun nga, di ba, nung panahon ni Digong, nagsampa ng affidavit yung sila Las Cañas Mutabato, sino inimbestigahan? Yung nagsampa. Di ba? Hindi naman pinatawag si Duterte sa Senado eh. Di ba? Yung nagsampa, inimbestigahan. Yung nagtuturo, hindi yung tinuturo. Ay, nako. investigasyon na ginawa ng NBI dati, yung Napoles case at saka yung PhilHealth scam. So if that Yung Napoles case, ang inimbestigahan din naman si Ben Herluy yung nagtuturo Tinignan yung kredibilidad talaga ng Ben Herluy. is the case, ipatawag nila yung tinuturo. Attorney Topacio also insisted on that. Sabi mo kung magsasabi kayo ng tama at oo, na ipapatawag nyo si Sandro Marcos, ipapatawag nyo si Speaker Martin Romualdez, ipapatawag nyo si Pangulong Bongbong Marcos na nabanggit doon sa affidavit. Yan, papayag kami sa totohanan at kabuwang investigasyon. Pero kung iimbestigahan yung mga tao na nagsalita, anong krimen doon? Anong krimen ang nagawa nila? At anong krimen? Litik yung tawa dito pa. Anong krimen nga? Meron ng krimen. Sinampa na sila ng libel yata eh. Oo. Di ba? Dahil nagsisinungaling sila. Kasi nga hindi ka pwedeng basta-basta lang magtuturo na mga honorables. Kailangan may kredibilidad ka. Di ba? Yun lang yun. Ay nako, ewan ko sa inyo. Eto mga friend, no? Inaming ng molestya ng katulong si Digong. Twice.
may pumasok na naman na prayer warriors. To the what? I went to the room of the maid. Oh, I lifted the blanket and I tried to touch. I went to the room of the maid. Ha? Inangat to yung blanket. Oh. Tsaka niya pininggir. What was inside the panty. And I was touching. She woke up. So I left the room. Where did you go? To the bathroom. Why? Kunna. One father. The usual. What is the usual? Sa Shopee, only for Alam mo. Okay. So, he went back. And I tried to insert my finger, brother. Then, there was hair. And it was wet. And then she wake up. No, but she was closing her eyes. Presidente ho to. Ang daming nakikinig na tao, di ba? Pero close up naman, oh. Ang kinikwento niya, yung katulong na pinasok niya sa kwarto, yun nga, pinipinggir niya. Asleep. Oh, everybody. And I went to the bathroom again, Father. Again? Yes, Father. Twice. Yan o. Nagpamisa pala to. Ha? Bring home. Mass. Nagpamisa, oh. Si Sayad, ayan siya, oh. 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 Many the heavenly Father at which we are being fed, something by God's word, and cleansing us of all errors, make us worthy of your promises from on high. Through Christ our Lord. Bishop, your mother is very blessing of people as we conclude this holy mass. The Lord be with you. and with your spirit, Let us bless the name of the Lord. now and forever, Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. and may Almighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. This Holy Eucharist, this Holy Mass is Thanks be to God. Papamisa pa. Minumura niyo Diyos, ah. Ang tatay mo, di ba? Stupido yung Diyos namin, mga Katoliko. Yung Diyos niya raw ang perfect daw.
Di ba? Alam mo, puro ka-plastikan na kayo sa totoo lang. At saka wala nang mangyayari sa mga ginagawa nyo. Hindi naman maano yung ICC dyan sa mga style nyo na yan. Laya. Ito. Hindi na huhupa ang galit ng taong bayan hanggat hindi nakakauwi si Digong, sabi ni Sara. Tignan mo kasi yung survey. Maraming, mas lamang pa yung gustong mapanagot yan tatay mo. Ano ba? Oo, hindi lang mga taguelos, no? Mga Pilipino, galit sa nangyaring pagkita kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. It is unthinkable that a government, no matter the political differences with the administration, would send a citizen to a foreign jurisdiction to be detained and tried for crimes against humanity na walang basihan at walang maayos na witnesses. Oh, yun pala naman eh. Anong kinatatakot ninyo mahiring kasi? Ba't inaawat niyo pa? Wala nang palang basihan. Walang maayos na witnesses. Di ba kakauwi na yung tatay mo? Oh. Wala to. Tama sabi. May sira na sa ulo to kung ano lang sinasabi. Wala raw basihan. Tanga nga rin yung ICC. Inisyo ng warrant of arrest yung tatay mo na walang basihan. Ganon. Wala to. Galit ang mga tao. Isang taon na sila galit. Hindi upat yung galit hanggang Paano magagalit mga tao? Kayong tao nyo ang gagalit ko siguro. Mga tao, patawag kayo ng patawag ng rally, wala nang pumupunta. Ilalay pumunta ro sa Supreme Court kasama ni Kimo, wala naman tao. Asan yung 32 million na sinasabi mo? Tuloy. hindi mabalik sa pag-usapan namin ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na every time merong opportunity na mag-apply ng interim report, Cash it or debit? Duterte ay gagawin yun. Kahit pa man hindi nila yun, alam natin na hindi nila yun ng korte, gagawin pa rin natin. Nagpapasalamat ako sa ating mga kababayan, sa lahat ng mga Pilipino ngayon na nakikisa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Ano mo sabi mo sa mga Pilipino na hindi nakikiisa? Putang ina nila lahat. Ganun na naman. Yung mga hindi nakikiisa. Sa nakikiisa, pasalamat ka. Kung sa hindi nakikiisa, putang ina ninyong lahat. Ganun na naman. Ay naku, sayad. pag-inap sa kanya sa injustice na ginawa sa kanya. Isang Pilipino na iniinap ng gobyerno nila sa Isang Pilipino, nagpapatay ng napakaraming Pilipino, yung tatay mo, kaya nandoon sa dahig. Ano ba yan? Wala na mga friend, mga to. No? Pero yun nga, paulit-ulit. No? Pag ito nakatakbo, tapos ka, PBBM, sa itsura nito. bansa para naman ay ekonomiya. Nagpapasalamat kami sa kanilang pagdarasal para sa kanyang kalayaan at maayos na pag-uwi dito sa ating Pilipinas. Eto. Grade 1, Section 10, ROPOR. Paano ito haharap sa international? Nakakahiya. No more again. Ito yung puta na pag ito naging presidente, tapos ang bansang Pilipinas. In the NDF-ELCA, they are only about ano yung meaning ng ELCA? And local armed. Tagal na to. Co-chair to ng mataas ang, ito, miyembro to ng NTFL, hakwak. Hindi niya alam pala. Kung ano yung NTFL ka. Anak na ako, anong klase ito si Sayad, Conflict. Local community and conflict. And local, there, ELCA. Elka. Nakalimutan ko yung sagot ko. Sandali. Ay, nako. I cannot
explain that you, Ha? as I said, the Ano to? before I was saying the problem of the Philippines is kahirapan, kagutuman, corruption, At and ikaw? all the other At peace and kayo? order issues. But At kayong mga Duterte, ang problema ni Marcos. so I will not help them. In the NDF-ELCA, they are only about ano yung meaning ng ELCA? And Ito pa isa. Alam nyo mga friend, alam niya sa sarili niya yan, na hindi siya talaga pwedeng pangulo. Hindi naman yan, sobrang naman tanga niya. Kaya lang umaasa siya, talaga, baka yari na ang eleksyon. Kailangan lang siyang makapag-file ng candidacy and it's finished. Oo. Ha? Oo. Sa survey, yung survey lang yung ano sa kanya meron. Pero sa ibang survey, yun lang mataas sa survey, siya mataas sa survey. Wala pa namang kumalaban sa kanya eh, di ba? Oh, wala pang nagpa-file. Oh. Siya pa lang. Early nagdeklarasyon siya tapos nangangampanya na siya. Ah, di ba? Yun lang siya. Makapal ang mukha nito sa totoo lang. Ganito lang itsura nito, tatakbong presidente, hindi nahihiya. Oh, ito. There will be a lot of adjustment. So in your lives, there will be a lot of adjustments that you need to make. Wow. You need to have a plan A, a plan B, a plan C. Because your lives, you do not control your lives. Your lives is under a magnificent God. He will put you where He wants to be in His time and in His will in His time. So in your lives, there will be a lot. Tangina, mantakin mo yan. Ano kaya tinitira nito? Tangina. Bugado ba talaga to? Abe. Diyos ko. Hala. Lord, bahala na po kayo. Basta yun. God moves in a very mysterious way. Oo. Oo. Oy, mga sinatong. Ito, ang pinoproteksyon na ninyo. Oh, magaling lang talaga ito sa kurakot eh. Oh, mantakin mo yung puta, ang daming inimbento niyang recipient nung pera. Grace Piatos at kung ano-ano pa. Tapos, wala. Alam niyo mga boss, sa ginagawa nitong sila Sayad na yan, lalo hindi na makakalaya si Digong. Mga kidnapping, kung ano pagsasabi, walang ebidensya. Tanga yung ICC. Pag-i-issue na warrant of arrest na walang ebidensya. Bobo. Ang kabubuhan niya. Vlog na nga tayo, collab tayo ha. Mary Lebron, shout out. Good evening, Sir Rock, sabi niya. Good evening, good evening. Shirley J. Sir, shout out. Diyos mio, Kimo, hanggang ngayon pa ba? Di mo alam kung bakit nadala sa Netherlands. Dahil yan tatay mo. Tulog at bingi ka pa rin. Hay, nako. Kaya mismong anak mo, nahihiya na sa pinagagawa mo, biro mo, mismong anak mo, lalayas na daw si Kylie sa Pilipinas pag tumakbo ang vice-presidente. Kaya nga, hindi nahihiya rin ano ba ito? Mary Lebron, ayaw kasi nila tanggapin na may warrant of arrest si tatay nila. Kaya nagtatanga-tangahan si Robin Hood. Yun nga, Mary Lebron eh. Sumagot si 3J Siopo. Yun ang mahirap eh. Ang magtanga-tangahan, ang tanga. Kaya hindi ko pwedeng basahin, hindi basahin itong kayo nakakulab ko eh. Pag magla-live ako, hindi ko kayo mababasa. Oo. Dati nagla-live ako eh, totoo. Mary Lebron. Yabang ni Digong, na gusto palang pupunta ng ICC kaya he got what he wished for. Totoo yan, Mary ah. Marila Pabianak, shout out.
Tinangay na yata ng malakas na bagyo at baha, mga utak ng mga taga-suporta Tatay Dugong nila. Mas lalo sila bibigyan ng interim release sa mga salita nila. Even Sara paulit-ulit na kidnapping. Good night po tayo sa mga ka-warriors. Good night, Marilo Castro. Miguel Edwin Mike, shout out my friend. Librado Ludovico. Blessed morning, Karox, and all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Talagang pinatunayan ng mga DD-shit ang kanilang katangahan, kagaguhan, mga punyeta kayo, tamaan nawa kayo ng kidlat, leching Hindu robot. Ewan ko ba sa puta na ito mga to. Para mga may sayad, no? Tangina. May sayad na nga. Jokeano, shoutout. Kung naiinip na kayo, sumunod na kayo sa tatay ninyong karton doon nang matahimik na ang bansa at huwag na kayong babalik dito kung gusto nyo sa Iran kayo pumunta. Totoo. Estrelita Hero, shout out. Long time no to. Good evening po, Sir Roque. What's up po? Always watching from Japan. Sabi niya. Kalat ni Baya, shout out Estrelita Heroes ulit to. Naku po, lalong gugulo ang ating bansa kapag yan si Digong nyo makauwi ng Pinas. Totoo. Manggugulo lang yan. Ngayon nga lang halos lahat ng aliporis niya naghahasik na kaguluhan. My goodness, totoo yan, Estrelita. Hindi naman, naku. Kalat niya, good evening, Kasani. Kurutin mo ng pinong-pino ang singit ni paring Kimo, Kasani, at nang mahimasmasan na ang may siling lawit na yan. God bless your family. God bless kalat niya. Kalat niya ulit. Happy anniversary, paring Diggs. Kumusta na kayo dyan? Okay ka lang ba? Kayang-kaya mo yan. Ang laki ba naman ng titi mo? Sa laki ba naman ng titi mo, sinasampay mo sa balikat mo ang sobrang haba na kaya mo ang kahit anong pangsubok ang daanan ng buhay mo sa buhay mo. Kaya mo yan, paring Diggs. Kayang-kaya mo yan, ha? Oo, kaya niya. Si Satanas ka, sasampalin niya, diba? David Alin Mendoza, shout out. Good afternoon po, Karox. Utak biya po si Kimo. Akala niya at ang mga DD-shit ay mauutusan ng Supreme Court ang pamahalaan na ibalik yung inutil nilang poon. Doon sila mag-rally sa harap ng ICC. At tignan natin kung pakinggan sila. Ay, nako. David Ali Mendoza ulit to. Karox, di maaabot ng mga isipan nila na wala nang magagawa ang Kwarta Suprema sa kalagayan ng puon nila. Kahit maglulupasay pa sila sa EDSA, ay doon na madededo yung inutil nilang poon. Totoo yan, David. Mga baliw nga mga puta na talaga. Ay, nako. Kaya nga hindi nakakasuhan dito O, di ba? Karox, sabi David, yung sinasabi ni Digonggong na I'm waiting for the warrant of arrest from the ICC, alam naman nating mga ka-warriors na kabalitan lahat na sinasabi niya. Totoo. Kala niya kasi, puro kayabangan Erlinda Aquino, shout out. Kuya, huwag kang magagalit ha. Pagka sinasabi mong hinahangaan mo si Kimo, nabubuwisit ako sa'yo. Ano ka ba? Joke lang yun. Baka susunod nito, mahahawa ka na kay Kimo. Patay tayo dyan, Linda kay. Ted ulit Shout out Ted. Kimo, ikaw na yata ang may pinakamabagal na utak sa buong mundo. Sasagutin mo na lang na yes or no kung illegal ang paghuli kay Digong. Di mo pa nasasagot hanggang ngayon. Hoy, huwag ka nga, Ted. Number 1 yan, senador yan. Inaabot ka na ng taon, nag-iisip ka pa. Magtanong ka na lang sa preschool na bata, buwisit. Alay ko, napatawa niyo ako. Nawala stress ko dito sa stress. Doon sa puta ng kapatid ng asawa ko Ito lang.
Lord, salamat at dito nyo ako nilagay. Nakakilala ko itong mga tao na to. Eto na, si Prince Shervin Sapeda. Christian Sen, July 7, Alcantara. Annalisa Apolinar, shout out sa inyo mga friend. Sabi ni Prince Shervin. Xerox, ang puso mo, para ka naman bago ng bago, diyan kay Lamon Boy. Wag na po tayong magtaka. Kasi, sa bunganga niyang pong matabil, mismo nang gagaling, kahit sunugin pa siya, amoy durak, dutai po siya. Siyempre naman po, Xerox, alam naman po natin kung bakit, di po ba? Hindi po siya magiging number 1 senatong, at di po yan mapapardon kung hindi po sa kumpas at utos ng kanyang poon dutai. Di ba, Xerox? Yun nga, nakakras yata. Parang, ganda ba naman ni Mariel? Diyos ko. Tayo ba naman, gagawin pa nilang may bukbuk sa utak? Hoy, Boy Lamon, kung nagpapakamatay ka sa paghimod sa lubot ng puon mo, pwede ba, ikaw na lang, huwag ka nang magdamay na ungas ka. Nakakagigil ka talaga ng laman nakakagigil ka talaga ng laman, nayawa ka. Alam naman namin na sobrang kapal ng pagmumukha mo, pero wag mo kaming itulad sa'yo na isang inutil at sadot lang ng bansang Pilipinas. Maghurimentado ka pa kung gusto mo. Nayawa ka, pero sa ayaw at sa gusto mo, decision is final. Okay? Yan ang katangahan ng utak mong pulpul. Bakit di mo dalhin yung doon sa West Philippine Sea? Doon, pabugahan mo ng water cannon yung utak mo, baka sakali ikaw na ang may masmasang bugok. Anong pinagsasabi mo dyan na umaapila ka pa talaga, no? Anong meron at pati mga husgado aakayin mo sa gusto mong gawin din, gusto mo pang gawin ding silang pulpul na utak na katulad mo. Hoy, ungas. Mano, tangkimu ka talaga eh. Mano, ikaw tumigil-tigil lang ka. Lumayas ka nga dyan. Baka di kita matansya, mahambalos ko yung nguso mo ng sobrang tabil. Yan ba ang napapala ng pagpapasweldo sa iyo ng taong bayan? Ang magprotesta at ipagtanggol ang isang taong masahol pa sa hayop. Ang naging trato sa kapwa niya Pilipino, mga leche. Hindi ka nandyan kumolekta ng milyon-milyon para magprotesta at gustong pakawalan ang isang pinakahudas sa lahat ng hudas at naglublob sa Pilipinas sa katakot na utang para maibulsa at magnakaw. Manakaw niya ang kaban ng bayan. Naku, dapat lang kayong talagang pagbuhul-buhulin ng mga yawa kayo at itali kayo sa puno ng langgaman at may nakaabang na buhaya para sabay-sabay kayong lapain. Mga buwisit. You are such a disgrace to all your fellow Filipinos na hinayupak ka. Antayin mong matapos ang termino mo na huyanyango ka. Kala mo ba may boboto pa sa'yo? Uy, huwag ka nga, Vice President daw siya. Huwag na to, oy. Baka maski Metro 8, wala na mag-interest sa'yo. Naunghag ka. Naku ewan ko sa'yo, hinayupak ka. Matunaw ka na sana at nang mabawas-bawasan ang sakit ng mga ulo ng Pilipino na puro kayo mga utak pulpol at biya na nakaupo dyan sa Senado. Mga pinutukan kayo ng lintik, mga leche, inam. Wala kayong alam kung di dutae, mga buwisit. Ulo tidele, losartan. Rodelia Alpilor. Hello, Xerox. Mahirap talagang paliwanagan ang taong bulag sa katotohanan. Nakaka-stress. Mga putragis na yan. Salamat, Xerox. Kakataas ng BP. Mabait talaga si BBBM. Ingat po tayo lahat and God bless us all po. God bless. Mabait talaga yan. Sabi ko nga, mabait 20 taon nga naghari yung tatay niya. Wala ka na balitaang nasangkot sa gulo yan Retiring soon, shout out. Boss, sisisihin niya yung dikit ni Digong na sina Bato at Bongo. Dapat kung gusto nilang palayain si idol nila, pumunta sila sa ICC at sabihin nila na walang kasalanan si Digong Nyo. Ang kinin nila kung mahal nila si Digong Nyo, kaso
Ni anino ni di nila dumalaw man lang sa dahig. Isa pa kung sinasabi nilang tumatanggap ng suhol ang mga taga-ICC investor, di sa dami nilang pera, tapala nila yung mga taga-ICC na judges. Isang paratang yan na magdidiin pa ng uli sa amo nila. Totoo yan, retiring soon. Tedo. Pastor Jun Lagon, my friend, shout out. Eddie Luna, shout out. Friend Shervin Sapeda. Sabi niya, itong si Marcoleta, tulad ni Kimo, tuwing ibubuka ang bibig, kahihiyan ang dala sa sarili at sa bansang Pilipinas. Biro mo kahapon, sa bangayan nila Senator Ping Lacson at Senator, inimbita daw ni Marcoleta ang NAMRIA, Philippines Coast Guard, Navy, DFA, Judge Scarpio. Ito daw ang alam ni Erwin Tulfo. Ang meeting daw na ito ay gaganapin sa 12 ng Marso. Dapat daw nandun si Senator Ping Lacson para lang daw mapatunayan kung sino ang nagsisinungaling, mga China at naggagaling-galingan pagdating sa usapin ng international law. Dahil si Erwin Tulfo ay chairman ng Foreign Relations Committee, tinanong siya tungkol sa meeting ni Marcoleta sa ika-12 ng Marso. Sabi ni Erwin Tulfo, ayaw daw makipag-meeting ang mga inaanyayahan ni Marcoleta dahil ito daw ay national security. Nagtaka pa si Marcoleta kung paano daw nadawit ang national security sa usapan. Marcoleta, itanong mo na lang sa Marine kung bakit nadawit ang national security sa usapan. Halatang pinipigilan ni Ping ang mapabunghalit sa tawa. Parang may sira, mga friend. Dolor Garcia, friend Amy Bingson. Brother, Relia Asistio, shout out. Galing mo manghuli ng isda, brad. Baka buhay ay mabingwit mo dyan sa lugar na yan. Tawa-tawa. Si Rox, ito si Kimo may malang parang si Sarah. May malang sa nangyayari sa Middle East. Basta makabanat lang kahit katawa-tawa ang mga sinasabi ni Sarah. Ito si Kimo, akalain mo si Ali Hussein Khamenei ng Iran equivalent daw ng Santo Papa para sa mga Muslim. Muntik na akong mahulog sa upuan ko. Sinabi niya ba yun? Tugtsa-tsaga ka pala. Nasasaktan daw siya sa ginagawa kay Hossein Khamenei. Talagang hindi na ikinahihiya ni Kimo ang kanyang pagiging ignoramus. Kahit man lang paano sana si Mariel, tinuturuan si Kimo para naman di pinagtatawanan. Ang Santo Papa, di pumapatay si Khamenei ay isang mamatay tao. Tama nga naman ipagtatanggol ni Kimo dahil ang tatay dugong din niya, tulad din ni Khamenei. Sabi mo nga, Sir Rox, birds of the same feather are the same birds. Diba? Wala na talaga. DJ Shop ulit Yun naman pala si Gongti mismo ang may gustong makulong sa ICC dahil maganda daw ang kulungan doon at libre mapamsahe. Ano pang pinagmamaktol ng mga DDS? Aminado ang boss ninyo. Tapos pinapalagan nyo, talagang kayong mga DDS, di kayo makakaisa sa script nyo. Totoo, kapal ng mukha. TJ Shop ulit Dito muna tayo kay Marcoleta. Buti nga at di siya pinalampas ni Ping Lacson. Sabi ni Ping, di siya interesado sa sasabihin ni Marcoleta. Sabi ni Marcoleta, di ka interesado sa ating bayan? Sabi ni Ping, oo, di ako interesado kasi ipinagpipilitan mo na naman na ang China ay may-ari ng West Philippine Sea. Ang sarap talagang batukan ni Marcoleta, isa siyang pasakit sa bansa at sa tenga ng mga nakikinig. Totoo, puta. Sobra rin ang kapal ng mukha, no? 3J Shop ulit ang magagawa mo. Mamumunga ba ng santol yung mabolo? Puta. Alam mo, Sir Rox, let's just say na matuloy ang trial, ang kaso ni Gongdi. Wow, tiba-tiba si Kapman. Hindi, tatanggalin na raw yata Biruin mo, ilang taon siyang sumusweldo ng 150 million pesos kay Sara.
Aba, baka lumaray niyan ang China sa mga ayuda kay China ng China kay Sara. Paano kung di talaga maging presidente si Sara? Anong gagawin sa kanya ng China? Sa dami ng ayudang binibigay sa kanila, baka mag-break up na ang dalawang lovers nito. Hindi malayo. Marilo Pabian ulit, Nawa di din sila makaligtas sa pananagutan. Una sa ating Panginoon, sa mga biniktim ng EJK at sa mga ginawa nilang paglabag sa batas. Sadya lamang mabagal ang matagal pero alam natin na nananalig tayo sa darating na hustisya sa mga biktima. Sana nga. Ramon Valencia, shout out. Meron ba namang kinidnap na samantalang nadadalaw ng buong pamilya ng mga kaibigan at kaibigan nila? Yun nga, katanga nga Masira ulo nga, mabaliw. Hoy, mission accomplished mga boss Jan Dimango, shout out. Alberto Olaer, hanggang bukas po muli mga friend. Ay, nako. Ay, Topacio. Tsaka ito si Defensor, na klase mga pag-uutak meron to. Makasip-sip lang no? Good night. God bless. Dasal ang kailangan ng bansang ito.